So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Ark. So, ngayong araw no mga tit kuya, nag-update na po ang Arise Ragnarok. So, kung napansin nyo, medyo late ako nag-upload compare nung dati kapag nag-a-arise pa ako. Maaga ako mag-upload, no? Yes, Ngayon sir. kasi mga tit kuya, since nasa beta version pa lang tayo, madami pong binabago kasi kada minuto eh. Kung kailangan i-adjust, ina-adjust po kagad. So, nagantay ako ng medyo stable na. Tapos, yung makakakuha ko ng enough info or experience sa bagong update, no? So, yun yung inantay ko kaya hindi kagad ako napag-record and hindi kagad ako nakagawa ng video. Pero ito na, no? Okay na. Pwede natin pag-usapan and talakayin yung update ngayon, which is yung Halloween Part 1, okay? Sa pagkakaalam ko, 15% na to ng buong game. So, 5% lang yung nadagdag pero okay na yun kasi at least madami tayong magagawa ngayong 5%. So, unahin natin sa pinakabagong nadagdag ngayon is yung class na tank. Ito po yung gamit ko ngayon, naka-tank class ako. Actually, ito yung meta ngayon kasi yung mga lumang class na ginagamit natin before mag-update is medyo na nerf kasi nagkaroon ng balance. Hindi mo talaga nerf, nagkaroon talaga kasi ng balancing sa mga classes. 'Di ba sabi ko sa inyo, nawa-one hit kasi ng assassin yung lahat ng mobs pero lang dun sa pinaka boss dahil dun sa third skill ng assassin. Sabi ko nga maganda kung ma-adjust yon. So yun nga, na-adjust nila, napakunat nila yung mga monster, na-adjust yung stats tapos yung klase. So ngayon itong tank yung pinakabagong addition ng laro and so far yung tank yung pinaka consistent, no, pagdating sa damage tsaka sa dungeon ngayon, which is pag-uusapan pa natin ng mas malalim mamaya. Pero ngayon, i-showcase ko na rin sa inyo tong tank. Very basic lang naman yung skill ng tank kaya hindi naman kailangan ng separate video para i-showcase. So ito ngayon papakita ko sa inyo yung skill ng tank, no. So yung pinakauna niyang skill na ma-unlock nyo sa level 40, tama, level 40 to, di ba? Level 40 tama, is yung taunt. Okay, itong taunt, ito yung sinasabi ko dati na kailangan ng tank sana magkaroon, which is yung mag-a-attract ng aggro ng mga halimaw. Kunyari, di ba ganyan, hindi tayo kita, walang aggro. So pag nag-taunt ako, makikita nyo, ako na yung hinahabol. So maganda siya para hindi mapatay yung pinaka-damage dealer nyo. Diba? Yun yung pinaka-point nun para sa'yo, ikaw yung sumalo ng damage na dapat tatama sa mga damage dealer nyo. Yun yung role ng tank. Pero sa ngayon, iba po yung role ng tank ngayon. Tank ngayon yung nagke-carry at nagda-damage dahil sa meta. Pero yun yung first skill ng tank, which is yung taunt. Ay gusto ko lang dagdag, ang laki pala ng range nitong taunt na to ha. Parang dito yung sa may pedestrian na yan, yung itong parang linya dito sa pedestrian na to na parang pa-square. Hindi itong yellow, itong white. Parang almost ganyan kalaki yung taunt. Mukha lang siyang maliit kasi yung pinaka visual effects niya mukhang maliit lang. Pero malaki siya, okay? Malaki yung taunt. Malaki talaga siya. Then, itong second skill naman ng tank, no? Anong level ba itong second skill niya? 160. Okay, yung 160 na level. Para siyang P-sure, kung alam niyo yun. Para siyang P-sure na atake. So, papakita ko sa inyo. Yung second skill niya is parang ihampas niya yung pinaka-hammer niya doon sa lupa. Tapos magkakaroon ng line na damage. So, papakita ko sa inyo. So, kita nyo, parang may wave of line na parang bank. Parang yung kay Ichigo na na atake. So, isa siyang straight na line na ganun. Medyo delay lang yung backswing nung skill. Kaya, pag pinindot mo yung second, may hit ka pa bago ka makatras. Ewan ko kung i-adjust nila. Tingnan nyo. Hindi ako makagalaw kapag nagse-second, medyo madagal yung backswing. So, hindi ko alam kung maayos pa nila. Etong third skill naman ng tank, no, mga tit kuya. Ano lang talaga to eh, parang crowd control lang siya, na tatalon ka tapos lahat ng tatamaan sa baba is parang di-disable or hindi makakatira. Pero may kakaiba dito sa skill na to eh. Maganda siya i-combo sa taunt. So papakita ko muna sa inyo kung paano siya nagana. Pag pinindot yung number 3 o yung pangatlong skill, so makita nyo tumalon siya, bumaksak, and na crowd control lahat ng nasa baba. So very basic lang siya, 'di ba? Parang simple na CC lang. Pero pag pinart nyo kamo yan sa taunt, medyo kakaiba siya eh. Teka lang, tanggalin ko lang yung aggro. So ayan, kita nyo, wala na yung aggro sa akin. Tapos pag pinindot ko yung taunt,
tapos nag-third ako, parang nag-i-speed up sila, tapos napunta kagad sila dun sa pinakagitna ng third skill mo. So yun yung parang maganda dun sa skill na yun, para kasing nahihigop sila, pero hindi talaga sila nahihigop, pero para sila nagpa-pass forward papunta dun sa gitna. Ayun oh. Hindi ko alam kung napapansin nyo, pero pag trinay nyo yun kapag taunt tapos yung third skill, parang makikita nyo ang bilis ng animation nila tumakbo papunta doon sa third skill. Para bang nasa vulnerable state ka tapos gusto ka nilang atakihin. Then ito naman yung last skill ng tank ng mga atit ko. Itong last skill niya is charge lang na crowd control. Medyo matagal siya, tapos lahat ng tatamaan is continuously na tutumba. Parang third skill niya pero continuous. So papakita ko sa inyo. So, ganyan lang siya charge, pero lahat ng matatamaan nyo is continuously na nakatumba or naka-crowd control. So maganda siya, 'di ba? Ang dami niyang crowd control. Talagang pang-tank yung mga skill niya. Maganda nga siya i-partner sa mage kasi yung mage meron siyang burn tapos yung frozen pa na crowd control. So parang hindi na talaga sila nakakagalaw. Okay lang din naman i-partner sa assassin. Alam ko parang may bago sa assassin eh. Kapag nag-i-skill kayo sa assassin, parang hindi na rin sila nagalaw. Unlike before, kapag nag-skill ka is nasusuntok ka pa nila habang nag-i-skill ka. Kaya minsan, parang walang bawas yung ginagawa nyo kasi parang naka-counted siya as dodge. Ewan ko, parang ganun. Basta kapag nag-skill ka sa assassin dati, tapos nasusuntok ka nila, ang mangyayari, minsan walang bawas yung pinaka-skill mo. Pero ngayon, pag nag-i-skill ka sa assassin, parang nahinto sila na hindi makagalaw kasi ini-slash mo. Parang gano'n na yung nangyari. So, overall, maganda po yung tank ngayon. Sabi ko nga, ito po yung meta na ginagamit ngayon. Currently, hindi ko pa alam kung mababago kasi wala pa namang update patch na sinasabi. Pero kung magkaroon man, for sure baka mabago. May dalawang uri ng tank ngayon so far. Yung isa is yung damaged, yung STR tank, no? Naka-focus sila sa STR, Vitality, tapos Agility, then may Mana. Then yung other one is yung Shadow, Vitality, Agi, and Mana. Ako, nag-pure Shadow ako, tapos Strength, no? Then Vitality, then yung sinacrifice kong wala is yung konti lang, yung Agi. Papa 200 ko lang yung Agi ko, kasi nabago yung Agi mga titkuye. Diba dati yung Agi, nagko-correlate siya sa dash. Kapag mataas yung Agi nyo, para kayo naka-unlead dash. Ngayon kasi, yung Agi, kahit mababa yung Agi nyo or zero yung Agi nyo, yung dash po is nabago na. Mabilis na siya. Mabilis na siya kahit zero lang yung Agi nyo. Pero syempre, mas mabilis kapag naka 1k kayo. Kaya sabi ko, okay na siguro kahit hindi ko napataasin yung Agi ko, ipapa 200 ko na lang para sa double jump. Ay hindi, may double jump na ba eh. Wala pa pala. Ikukunin ko lang yung double jump para lang mas mabilis ako or mas malayo yung dash ko. Then yung the rest is lalagay ko na sa strength and shadow. Pero kayo naman bahala kung anong gusto nyo. And yung ibang class is okay pa rin naman kahit papano. Basta ang naging ano lang ngayon talaga mga titkuya is yung shadow kasi na-adjust, no? Na-adjust yung shadow. Kaya na-partner po sa tank. Yung tank, yung karakter mo, yung mismong tatangke, then yung shadow naman yung magda-damage. So makikita nyo naman yung shadow ko ngayon. Nasa around 240 plus yung damage niya. So ganyan po yung average ng mga shadow kapag nasa S-class na. So sobrang lakas nila kapag kinompare nyo sa E. No? Malaki rin din agwat nito sa A kasi ang A alam ko nasa 150% ang average. Then kita nyo naman almost 100% yung tinalbog pagdating sa damage tsaka sa ulti. So talagang naging meta to ngayon kasi nga makunat ka na, masakit ka pa. Okay, ngayon mga titkuya, pag-usapan naman natin yung pinaka-highlight talaga nitong update na to. No? Ito talaga yung tinutukoy ni Pydos na pinaka-importante sa update na to, hindi yung Halloween, kundi itong merging machine or itong pag-merge. Ayun, so kita nyo, merge. Sabihin ko sa inyo yung pinaka-basic form ng merge. Kumbaga, magpapatong kayo na magkakamuka and magkakarank, okay? Na armor, weapon, or kahit ano, basta pagkakaperes po sila, katulad nito, armor 13 nakalagay, tapos S, okay?
So, ang pwede ko lang gamitin is yung Armor 13 na S lang din. Okay? So, kailangan ko ng 4 na piraso niyan. Then, magko-combine yan into 1. So, ano ba nagagawa nun? Yung kunyari, hindi ko alam kung paano kinukuha yung stats nito, kung highest ba yung kinukuha or anything. Pero kunyari, 500 yung HP niyan. Kapag minerge ko po yan, magiging 1k sa pagkakaalam ko. Okay? Kasi meron ako ditong minerge na tinesting ko kanina na tawag dito. Wala, na-delete ko na pala yung minerge ko. So, try natin magbukas ng chest na lang if makakuha ko ng pwede kong emerge. So, yun, nakakuha ko ng pwede kong emerge. So, ito, papakita ko sa inyo, okay? Meron akong 4 na Hammer 10. Okay, papakita ko sa inyo. Hammer 10 na S. Okay, kailangan S po lahat kasi pag hindi S and hindi siya yung Hammer 10, hindi po gagana to. Okay, so nakita nyo, ito yung 4 kong Hammer na 10 na S. Then magko-combine siya into 1. So almost nagmumultiply, nagiging double stat siya. Ito yung kinalabasan niya. 925 na M1. Ibig sabihin, M.1 merge 1. Okay? So, hindi ko alam kung ilan yung maximum ng merge. Siguro, hindi ko talaga alam kasi ito yung pangalawang merge ko pa lang. Na-delete ko pala yung una kong merge. Ito yung pangalawa kong merge, which is yung weapon. So, huwag nyong gagawin to kung wala kayong extra weapon. Meron kasi akong extra na nakatabi. So, makikita nyo, malaking increase stats kagad yon. So, ito hindi, kaya importante itong mga kuya is para sa mga stock or hindi na po makapag-rank up or makapag-dungeon kasi nga sobrang hirap po ng dungeon ngayon, okay? Sobrang hirap po. Ito po yung kailangan nyo mag-merge. Ito yung solusyon sa problema nyo. Kaya sinabihan ko kayo last time na please itabi nyo yung mga chest nyo, huwag nyo buksan para may magagamit kayo pagdating na update. Ito nga, dumating tong update na to and may merging. So, doon yung magagamit tong mga to. So, i-recommend talaga na mag-grind kayo if may tropa kayong kasama, no? Lalo na kung nasa E-rank kayo. Mas maganda po kung may kasama kayo na medyo high rank para mag-carry sa inyo. Kasi, medyo mahirap po talaga magpa-rank up ngayon. Unlike nung bago pa mag-update, okay? Mas madali pa yung bago mag-update. By the way, may nakita pala akong dev kanina habang nagse-server up ako. Natanong nung isa sa mga kasama ko na regarding doon sa dungeon, okay, kasi nga yung iba sa inyo is wala namang mga kasama and solo player lang. Sabi na ina-adjust or inaayos na nila yung problema pagdating sa dungeon para makapaglaro ng maayos yung iba. Alam niyo naman, beta testing pa lang tayo mga kuya, kaya expect na marami pang mababago. Kung gusto nyo talaga malaro yung full experience, antayin nyo na lang yung full release. Sa ngayon kasi nasa beta pa tayo, kaya yung iba dito is naglalaro lang for the exclusivity ng mga item na ngayon nyo lang makukuha. Katulad nitong Halloween nga na hindi nyo na makukuha pagdating ng full release kasi magiging exclusive po sila. Kaya lang kami naglalaro ngayon kasi wala kami ibang malaro talaga. Pero yun nga, huwag nyo siya masyadong magbigay ng inis or galit sa ating mga devs kasi nasa beta testing pa lang tayo. Expect that, no? So, yun lang naman lahat ng naisip ko so far na dapat matalakay ngayong update. If mayroon man akong nakalimutan or kulang, please comment nyo na lang. And kung may mali man ako nakasabi, please paki-correct na lang din sa baba kasi hindi lahat ng nasasabi ko is tama, okay? So, feel free to correct me if I'm wrong. Bago ko makalimutan, kung gusto nyo pa ng mga mas detailed na info and gusto nyo masagot pa yung mga iba nyong tanong, I recommend joining sa Discord ng Rise Ragnarok, okay? Mas madaming batak doon compare sa akin. Talagang mga literal na batak na hindi ata natutulog yung mga yon. Pero yun, madami kayong makakausap doon and may mga madaming batak na magbibigay sa inyo ng mga tips doon, no? Mas batak pa sa akin mga kuya ako na nagsasabi sa inyo. So, yun lang no mga kuya, hanggang dito na lang po ako, no? Yun nga, sana makapag-grind kayo ng maayos and maayos tong dungeon ng makapag-solo ulit kayo katulad ng dati. So, hanggang dito na lang ako mga kuya. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!